naisipan na naming magpakabit ng sariling source of water namin. At ito nga ang naisip naming gawin. Magpalagay na lang kami ng tusok. Hindi kasi kaya sa balon dahil wala nga kaming space. At ito nga ang nahanap namin, si Kuya Entong. Mano-mano ang gawa niya at ang ginagamit niyang bala dito ay tubig. Siya nga pala, magpapalagay kami ng sarili naming tubig kasi ang linya namin ngayon ay sa prime water dito sa Quezon Province ng Atimonan. At ngayon nga, madalas na nawawala ng tubig na apektuhan pati yung transient namin. At kailangan pa namin humanap ng tao para lang mag-igib at punuin ang tangke namin dito sa transient. At habang may gumagawa nga ng source of water namin, ito namang asawa ko hindi nagpapaawat. Kinakabit niya nga pala yung mga business permits namin na kinuha for this year. Kaya sa Aliyah Transient House, siguradong safe ka. At dahil nga lahat ay busy, syempre, si Mama at Papa busy rin nagtatanggalan ng uban. Ang bidyong ito ay para doon sa mga katulad naming may problema sa tubig. Lalo na sa mga barangay na madalas mawalaan ng tubig katulad dito sa amin. Kung makikita nyo, iba ang style ni Kuya Entong pagbubutas. Tinanong ko siya kung ganyan ba talaga ang way dito sa Pilipinas ng pagbubutas. Meron kasing mano-mano, meron ding machine. Syempre, pag machine ang gamit na drill ay medyo mahal. Pero noon talaga, nung napaplano pa lang kami na gawin nga ito, akala ko talaga ang gagamitin ay machine kaya parang andali lang isipin. Kay Kuya Entong ko lang nalaman na pagka-drill pala ang gamit ay umaabot ng 100,000 plus. Kung ikukumpara niya sa iba na gumawa ng mga tusok nyo, ibang style ni Kuya Entong, ang ginagamit niya palang pambuga para matanggal sa ilalim ang mga buhangin at putik ay tubig. Sabi niya, yung ganitong way daw ng pagbubutas ay napanood niya lang sa YouTube. Ganito daw ang ginagawa nila sa India, kaya ito na rin yung ginagawa niya. Pagkaiba ang kontrata ko kumpara sa balloon. 30 to 40 feet sana ang gusto naming lalim ng butas namin para sigurado may tubig. Ang kaso, from 5 feet pa lang, mabato na. Tulad ngayon, pang 2 days na nila hindi pa sila natatapos, gawa ng mababato. So far, naka 18 feet na baon na sila, ang kaso, naubusan pa rin ng tubig. Normally daw, pag 40 feet, 1 day lang nila natatapos na pag hindi mabato. Ang ganda pa naman ng tubig dito, puting buhangin, malinis yung tubig. Sabi nga ni Kuya Entong, pwede raw inumin yung tubig dito. Ang ganda na nung nakuha nilang buhangin sa ilalim, hindi na siya lupa. Sign na yon na maganda na talaga ang tubig. Yung guest namin na Turkish dito sa transient, sa sobrang inip, tumulong na rin kay Kuya Entong paggagawa ng deep well. 18 feet na ang lalim neto, hindi na siya malaliman, gawa na sobrang mababato na siya. Ngayon, susubukan nila Kuya Entong na gamitan ng water pump. For 1 hour, kung talagang dire-diretso na ang tubig niya, hindi siya successful guys. Naubusan pa rin siya ng tubig, kaya ang second option ay ilipat ng pwesto ang deep well. Super sad news. So sad kasi hindi biro yung ginawa nila for 2 days. Nakita ko yung effort nila simula sa pagigib ng tubig hanggang sa paghuhukay. Yung kahit umuulan, nagtatrabaho pa rin sila para lang matapos nila ito. Sa next video na lang ulit ako mag-update kung saan ang naging final place ng deep well namin.